Magandang umaga mga bata. Ngayong umaga kami muna ninyong magiging guro. Ako si Binibining Angel L. Amnesion. At ako naman po si Binibining Miraglaysa Barsaga. At ako naman po si Binibining Angelica Almoide. At bago tayo magsimula sa ating aralin ay manalangin muna tayo. In the name of the Father, Son, and Holy Our Spirit. Father, Amen. who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Mga bata, gusto niyo bang sumayaw? Kung ganon, magsitayuan ang lahat. At sabayan niyo kami mag-ehersisyo. Chikating, chikating, lilipad-lipad. Chikating, chikating, lilipad-lipad. May limang chikating na dumapo sa sanga. Lumipad ang isa, apat ang natira. Chikating, chikating, lilipad-lipad. Chikating, chikating, lilipad-lipad. May apat na chikating na dumapo sa sanga. Lumipad ang isa, tatlo ang natira. Chikating, chikating, lilipad-lipad. Chikating, chikating, lilipad-lipad. May tatlong chikating na dumapo sa sanga. Lumipad ang isa, dalawa ang natira. Chikating, chikating, lilipad-lipad. Chikating, chikating, lilipad-lipad. May dalawang chikating na dumapo sa sanga. Lumipad ang isa, isa ang natira. Chikating, chikating, lilipad-lipad. Chikating, chikating, lilipad-lipad. May isang chikating na dumapo sa sanga. Lumipad ang isa, wala nang natira. Ngayon, mga bata, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa mga kasanayan na unawaan ang tekstong naratibo nito at natutukoy ang sanhi at bunga ng mga pangyayari. Ngayon ay magbabalik-aral muna tayo. Ang batula, hulaan ang mga bathala, Diyos, Diyosa na nasa larawan. Gawing gabay ang mga pangalan na nasa kahon, Apulati, Bathala, Alusina, Tala, Venus. Number 1. Pinakamataas na Diyos sa katutubong Pilipino na ninirahan sa kalangitan. Sino ito? Angel. Bathala. Magaling. Number 2, Diyosa ng mga bituin, kapatid ni Mayari, Angelica. Mahusay. Number 3, Diyos ng araw, patron ng mga mandirigma, Victoria. Apulati. Mahusay. Number 4, Diyosa ng silangan, kalangitan ng panainiwan, ang asawa niyang si Tungkong Langit. Angelica. Ano siya? Tama. Number 5, Diyosa ng pag-ibig at kagandahan ng mga Romano. Tinatawag siyang Aphrodite sa mitolohiya ng mga Griego. Angel. Venus. Mahusay. So ngayon mga bata, may papanoorin tayong palabas na may kinalaman sa Bathala, Diyos at Diyosa. Ngayon ay makinig kayo ng mabuti kasi pagkatapos ng ating palabas ay may kaunting katanungan si Ma'am. Maliwanag ba? Bakit ganyan na itsura niyo? At nasan na po? Nandito ka sa Lereo, sa lupain ng mga diwata at kakaibang nilalang na gaya ko.
Isa sa 4 na kaharian ay ang Lireo at tahanan ng isang lahi ng mga dugong bughaw na Encantada. Ang mga sangre, bukod sa kanilang likas na kagandahan, ay nagtataglay rin sila ng pambihirang kapangyarihan. Kung kaya't sa kanila ipinagkatiwala ng kanilang ina, ang reyna ng Lireo, si Minea, ang pangangalaga sa 4 na brilyante ng kalikasan. Ang mga brilyanteng ito ay nooy nasa kamay ng iba't ibang kaharian. Pinagkaloob niya sa aming mga Adamyan ang dalisay na brilyante ng tubig. Sa kaharian ng Sapiro, ang tahanan ng magigiting at mapagpalang mga engkantado. Sa kanila naman iginawad ni Cassiopeia ang pangangasiwa sa brilyante ng lupa, ang brilyante ng hangin na nagbibigay hininga sa lahat ng nilalang ay napasakamay naman ng mga mapagkalinga at matatapang na mga diwata. At sa kaharian ng Hatoria, pinagkaloob ang pangangalaga sa brilyante ng apoy sa pag-asang gagamitin yon ng mga Hator para sa ikabubuti ng lahat. Ngunit matapos ang digmaan para sa kapayapaan ng Encantadia, minabuti ng Sapiro at Adamya na ipasakamay sa mga Encantada ang pangangalaga sa mga bato. Sa kasulukuyan, si Pirena, ang panganay at pinakatuso sa mga sangre, ang kumakatawan sa apoy na siya ring kapangyarihan ng Hathoria. Si Danaya, ang tagapangalaga ng lupa, nakadikit naman ng kaharian ng Sapiro. Si Alena, ang sumisimbolo sa tubig, ang pumapalibot sa isla ng kaharian ng Adamya. At si Amihan, ang itinadhana, ang katuparan ng propesya ni Cassiopeia, ang may hawak ng brilyante ng hangin, ang sagisag ng Lireo. Sila ang mga sangre ng Encantadia. Nagustuhan niyo ba ang palabas, mga bata? So kung gano'n, narito na ang gabay na tanong. Number 1. Tungkol saan ang napanood mong bahagi ng fantaserye? Ikaw. Encantadia. Magaling. Number 2. Anong kategori ang brilyante ang pilihan? Ikaw. Brilyante ng tubig, brilyante ng hangin, brilyante ng apoy, brilyante ng lupa. Mahusay. Number 3. Nais mo ba rin bang makatanggap ng brilyante? Opo. Magaling. Number 4. Anong brilyante ang nais mong matanggap at bakit? Brilyante ng tubig kasi nagbibigay ito ng buhay. Magaling. Number 5. Anong mahalagang idea ang nais mong iparating sa mga manonood ng fantasy? Ikaw? Ano pa ay Encantadia ay may pangangalaga ng mga sangre. Mahusay. Bago tayo babasa o manunod ay alamin mo muna natin ang kahulugan ng mitolohiya. Mitolohiya. Ang mito o myth ay ang kwento na binubuo ng isang particular o religion o paniniwala. Karaniwang tinatalaran ng mga kwentong mito ang mga Diyos at nagbibigay paliwanag hinggil sa mga likas na nakaganap. Halimbawa, kung paano magkaroon ng hanging karagatan. Sa Pilipinas naman, ang mito ay pinabibilangan ng mga kwentong bayang naglalakad ng mga tungkol sa mga anito,
Bawat gubat meron tagapangalaga. Sa Laguna halimbawa, may Mariang Makiling. Ang Pinatubo, binabantayan ni Apong Malyari. Sa bundok ng Arayat, ang numumunong diwata ay si Mariang Sinukuan. Mabait siya sa mga nangangailangan ng tulong. Pero pag may sinaktan ka sa gubat niya, mabigat ang parusa ng diwata. Diwata, diwata. Gutom ang aabuti natin kapag wala tayong makuhang pagkain. Ayoko lang magaya sa mga hayop na pinaparusahan niya. Anong kwentong kahibangan naman yan? Nung araw kasi, sa kaharian ni Mariang Sinukuan, Mahal na Mariang Sinukuan! Inapi ako! Tulungan niyo ako! Anong nangyari? Ang mga anak ko! Hindi pa naisisilang ay walang habas ng pinaslang! Ang kabayong may kasalanan nito at dapat siyang parusahan! Ikaw ba ay nakasisiguro? Mali ang magparatang ng walang katibayan? Kahit ipagtanong niyo po, may nakakita po sa kanya! Kuneho, Hunyango, hanapin ninyo ang kabayo para harapin ang bintang ng ibon. Masusunod po! Kabayo! Ha! Kabayo! Wala siya dyan. Dali-dali siyang umalis. Mukhang balisa. Saan siya nagpunta? Ba't ang dami niyo tanong, ha? Kadiri! Ano yan? natatanggal ang butot ng butiki pag takot. Sir! Huwag niyo akong idamay, sir. Para kama niyo na. May asawa at mga chikiting pa ako na sa akin lang umasa. Magunos dili ka, Kuneho. Baka sa'yo magalit sa sinukuan. Masyado pa silang maliliit para manghuli ng langaw. Takbo na, kabayo! Takbo! Hoy! Hinto! Huminto ka kung ayaw mong masaktan! Huli ka! Tama na yan! Kaya ako magpaliwanag! Eh, tumatakas ke! Kay Mariang sinukuhan ka magpaliwanag! Wag po! Wag po! Mahal na anak, hindi ko po sinasadya na matapakan ng pugat ni Ibon. Kasalanan nito ni Palaka. Si Palaka? Kumukha po siya ng pagkalakas-lakas, kaya po ako nagulat. Masyado ka namang matatakutin! Hindi po ako matatakutin. Tuwag ako! Tuwag! Alam mo na siguro kung bakit kami nandito.
akong kasalanan, kaya wala akong dapat na ikabahala. Handa na ako sumuko. Mahal na Diwata, hindi ko po sinasadya na mapakokak ng malakas. May kinagulat ng kabayo. May kinasira naman ng pugad ng ibon. Sa totoo lang, si Pagong po ang pinagmula ng lahat. Bakit si Pagong ang dapat sisihin? Nananahimik po ako noon. Pinagmumunihan ang kahulugan ng buhay. Kung ganon, papuntahin ang Pagong dito. Sa mga pinto. Ano ba? Hindi natin kailangan ng pinto. Sandali! Ayan na siya! Ayan na! Pagong, nadurog ang mga itlog ng ibon dahil daw sa'yo. Ipinatatawag ka ni Mariang Sinukuan. Magpaliwanag ka na lang kay Mariang Sinukuan. Sumama ka sa amin. Ang sa akin lang po, sino po bang hindi magdadala ng sariling bahay kapag nakakita ng apoy? Itong bahay na ito na lang ang meron ako. Lahat ng aking alaala nandito. Kung masunog ito, parang binuran nyo na rin ako sa manda. Pero wala namang naiulat na sunog kagabi. Nagsisinungaling ka yata. Hindi ba? Kalilinis ko lang po ng bahay ko na makita ko si Aletaptap na lumilipad papalapit sa akin. May dala siyang apoy. Gusto niya sunugin ang bahay ko. Huwag niyo pong palapitin sa akin si Aletaptap. Susunugin niya ang bahay ko. Turuan na ang nangyayari. Nasaan ba si Alitaptap? Papuntahin siya rito. Bali, nadurog ng kabayo ang itlog ng ibon dahil natakot siya sa palaka. Natakot sa Pagong. Natakot sa Alitaptap. Baka maubos na natin ang mga hayop sa gubat bago matapos ang kasong ito. Parang naaninag ko siya. Tara! Takot ako eh. Huwag kang ang duwag. Lika na! Kakampi niya kayo, no? Ha? Anong sinasabi mo? Kakampi kayo ni Lamok. Hindi! Bakit nasama sa usapan si Lamok? Ipinatatawag ka ni Mariang Sinukuan. Bakit ako lang? Ang dapat yung hulihin si Lamok. Pwes, nasan si Lamok? Ayan! Kitang-kita niyo may dalang itak. Mamamatay insekto! Anong ibig sabihin nito? Nakawalan mo ako! Ginadakip ka namin Kala mo hindi... sa ngalan ni Mariang Sinukuan. Sinukuan? Ha? Tamang-tama. May isusumbong ako. Dalhin niyo ako sa kanya. Sila mukhang may sala! May dala siyang itak! Siya ang nagtangka sa bahay ko. Ikaw ang magaling na nagsisisigaw na may sunog. Kita niyo yan? Kala niyo kung sino siya kumakak? Paano ang mga itlog ko? May babalik pa ba sila? Ha? Nagkagulo kayong lahat dahil sa takot. Ako ang tunay na biktima. Wala akong inaagrabyado nang bigla akong sipitin ni Alimango. At nang gumaling pa ang kanyang kinagat, sinimulan ko siyang hanapin para maghiganti. Alimango? Ikaw ang nagsimula nito? Humarap ka sa akin! Katahimikan!
padalos-dalos din. Dapat ninyong isipin na kayo ay responsable sa inyong sariling pag-aasal. Mula ngayon, ibon, sa itaas ka na ng puno gagawa ng pugad. Ikaw naman, kabayo, lalayuan ka ng marami dahil magiging ugali mo ng pagsipa at pagdamba. Palaka, dahil hindi ka nag-iisip bago buksan ng bibig, yang kokak na ang magiging boses mo sa habang panahon. Ikaw, Pagong, dahil masyado mong mahal ang iyong ari-arian, hindi ka na mahihiwalay sa iyong bahay. Alitap-tap, dahil naninindak ka gamit ang iyong lampara, dadalhin mo na yan habang buhay. Ikaw, Alimango, dahil tagilid kang mag-isip, mula ngayon, tagilid ka na rin maglalakad. Ikaw, Lamok, hinahatulan kita ng 1 linggong pagkakakulong dahil sa pagdala mo ng itak sa aking hukuman. At nang pakawalan, nangako siyang hahanapin ang alimango kahit saan ito magtago. Mula noon, lagi na siyang maaligid sa lahat ng butas, kahit sa tenga ng tao. Aray! Hala! Ayan na si Maria! Naku naman! Bakit ninyo kinukuha ang hindi sa inyo? Bilisan mo, Diego! Kailangan natin makalabas ng gubat! Bakit? Pabigat na pabigat ang sako. Anong nangyari sa baboy damo? Umalis na kayo bago kayo gawing baboy damo! Iyon ang huling pagkakataon na nagpakita si Mariang Sinukuan. Sa pagdaan ng panahon, kinalimutan na si Mariang Sinukuan. Nawala ang tinig ng hustisya sa bundok Arayat. Pinutol ang mga puno. Hindi nilubayan ang paghuli sa mga hayop. At namayani ang kasakiman ng tao. Wala na kasi ang bantay ng kagubatan. Ang tuyot na gubat, ang mapait na parusa ni Mariang Sinukuan. Pero naniniwala ako na balang araw, babalik din siya. Para ibalik ang ganda ng bundok. Babalik siya kapag natuto na tayong pangalagaan ang kalikasan. Nagustuhan niyo ba, mga bata, ang napanood niyo? So ngayon, may mga katanungan ako sa inyo na dapat niyong sagutan. So, sa inyong palagay, kung hindi nagalit si Lamok kay Alimango, hindi kaya nagkakatulo sa karian ni Maria, si Ripuan, si Paliwanag, Jen? Sa palagay ko, kung hindi nagalit sila at Alimango, hindi magkakatulog ang ibang hayop sa karya at ibalik sinukuhan. Magaling! So, kung ikaw si Maria, si Ripuan, pareho ba kayo ay gagawad mong parusa kina Lamok at Marites? Bakit? Oo, kasi yun ang nararapat na parusa sa kanilang ginawang pagkakamali. Napakagaling! Napakahusay mo! Narito ang pagkatang gawain. So, ang group 1, sanhi, ang group 2, bunga. Tukuyin ang sanhi at bunga ng mga nakasaad na pangyayari batay sa binasang teksto. Gawing patay ang nasa talahaya. So, tumapo naman tayo sa pagsusulit. Kumuha ng papel ang lahat at may sasagutin kayo. Pagsusulit